Kami po yung nagbabalik dito sa Face to Face, mga kasawsawan. At kasama na po natin si Shirley, ang kumare ni Diday. At ang sabi mo, talagang si Barbie ang nagkwento sa'yo. Kailan niya to kinuwento? Nung nililinisan niya po ako ng paa, sabi niya sa akin, ano ba yung kumari mo na yan, ang baho naman ng paa at ang dami pang kuto. Sabi Di kaya biro lang yun. Hindi naman po, seryoso po yung sinabi niya sa akin eh. Sabi ko sa kanya, ang sabi ko po sa kanya, sabi ko, Baka ano, ibang grabe kumare ka ang naman. baka ibang kumare ang Siya tinutukoy. po, Diday hindi po ang Diday. sabi niya sa akin. Sabi ko, kapal naman ng mukha mo. Pagkatapos mukha kong gustutan ka ako yung tao, tapos ganyan na lang ang sasabihin mo. Ang sabi kanina ni Barbie, nilibre ka niya ng 5 beses. Ang kapal po ng mukha niya, hindi po ako nilibre ng linis niyan. Sabi mo utang tapos hindi mo na binayaran. Oy, ang kapal ng mukha mo! Kapal ng mukha mo! Di kaya ginawa mo lamang ang kwento, Shirley, kasi naiinggit ka sa pagkakaibigan ni Diday at ni Barbie? Hindi po, kasi po una po kami naging magkaibigan, naging magkumare po kami. 4 na taon na po kami magkumare. Tapos siya, susulpot lang po. Kaiinggitan ko siya. Hindi ko po siya kaiinggitan kasi mas close So, po nung kami sinabi dalawa. sa'yo ni Barbie na mabaho ang paa ni Diday, paano mo sinabi to kay Sinabi Diday? ko po sa kanya, dalawa lang po kami. Hindi sabi niya, hayaan mo yun. Pabayaan mo muna Hindi siya. kaya baka ang dating mo nung sinabi mo, Shirley, parang nanunulsol ka? Hindi naman po, kasi kilala niya naman po ako eh. Oh. Tapos yun nga po, nung kumalat na, nagtanong siya sa akin kung ako daw nagsabi. Sabi ko, hindi ako magsasalita ng ganun Diretsa ang tanong, Ate Shirley, baka ikaw ang nagkalat ng chismis? Hindi po. Hindi po ako nagkalat ng So, sigurado ka na si Barbie ang Talagang nagkalat? siya po talaga nagsabi Bukod sa sa'yo, akin. alam ka pa bang ibang pinagsabihan niya noon? Wala po. Ako lang sa akin niya lang po sinabi yon. Oh, so paano ninyo nasabi na ikinalat nga ni Barbie? Kasi sa akin nga po, sa akin po niya sinabi una. Ngayon sinabi ko po sa kanya. Wala kang sinabihang Wala iba? po, kasi kung gusto kong sabihin yun, sa iba ko sasabihin yun, hindi ko sasabihin sa kanya, hindi ko siya kukumprontahin. Ate Shirley, sa 4 na taon na pagkakaibigan ninyo, meron bang pagkakataon na naamoy mong mabaho nga ang paa ni Ate Diday? Wala naman po. Meron ka bang naging problema na, yun, yung sakuto? Yung bilang babae sa babae, dapat Minsan pinayuhan po mo ba siya? kami. Pero isa, dalawang nakukuha ko sa kanya, wala na po iba. Hindi sabihin na maraming kuto, kinukwento niya na maraming kuto. Hindi po totoo yan. Sa palagay mo, anong dahilan? Bakit nagkakalat ng ganong balita si Barbie? Ewan ko po dyan, siguro naiinggit po yan. Shirley, ang gusto kong malaman, nung kumalat na ang balita dun sa lugar ninyo, na ganun nga ang chismis tungkol kay Diday, paano mo tinulungan ang kumare mo? Tinanong ko po siya kung alam niya na po yung chismis na yon. Ang sabi niya, hindi pa raw. Sabi ko, subukan mo ka akong lumabas. Kalat na kalat na dun yung sinabi ko sa'yo na kinukwento ni Barbie. Kinuwento sa akin ni Barbie na marami kang kutot mabaho pa ang paa mo. Nakita mo rin ba yung sinasabi ni Diday na iniiwasan siya ng mga tao? Opo, totoo po yun. Na iniiwasan siya kasi kwentang chismis po niyang bakla na yan. Sa palagay mo ba apektado talaga si Diday dun sa kumalat na balita na yun? Apektado po siya. Tsaka yung nilalandi po niya yung asawa ni Diday. Oh, alam mo rin yun? Opo, kinukwento niya po kasi sa akin yun Ah, eh. kinuwento lang Opo, pero hindi mo kinukwento. nakita yung Hindi po, sinasabing kinuwento gabi po sa na akin yun ni Diday yun. na parang hinaplos. Paano kinuwento sa'yo ni Diday? Sabi niya, yung bakla na yun, ang kapal ng mukha ng bakla na yun, nilalandi yung asawa ko. Kung si Diday po, mga kapatid, ay nagrereklamo laban kay Barbie dahil sa paninira raw nito sa kanya na mabaho nga ang kanyang paa at may kuto. May isang tao naman po na galit kay Diday dahil sa paninira di umano sa mga customers. Narito po si Kim Santos. Pasok! Sandali! Gitera! Sandali lang! Kailan ka na sinunan? Hindi ka manahimik sa bahay nyo! Ba't di ka manahimik? Pakalkalat ka nga! Diretsahang tanong, Kim, totoo bang sinisiraan ni Diday yung mga naging customer nyo? Opo, Ano sinasabi? mga tao doon sa may amin. Saan? Lahat. Ganyan yan, sinungaling Ka lang kasi... Mga kapatid, ano po kaya ang kahihinatnan ng awayan ni na Barbie at Shirley, Diday at Kim? Maalamin po natin sabay-sabay sa pagbabalik po ng Face to Face. Pang
matapos na po ang problema ni Diday, siya po ay aming pinakonsulta sa isang eksperto upang alamin kung totoo nga ba o hindi yung sinasabing mabaho ang paa ni Diday. Tawagin po natin si Dr. Lowell N. Avenido. Balibalitang kumalat na meron nga daw kuto itong si Diday. Kanina po, in-inspection nyo siya. May nakita po ba kayo? In-examine ninyo? May nakita po ba kayo? Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Skin Glow by G-Max, Salon de Manila, Plains and Prints, Gloss Nails, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Angel Wings and Beautiful Things by V. Hans Mortel would like to thank Dr. Money and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sport Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales Apparel and Shoes. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre. Kaya gusto mo bang makisaw-saw tayo ng kaibigan? Bangayan ay solusyon na. Para po sa mga ngayon pa lang nakatutok sa Face to Face, ikinuwento po ni Barbie kay Shirley daw na mabaho ang paa at may kuto itong si Diday, kaya naman agad na nagsumbong si Shirley kay Diday. At hanggang sa kumalat na nga po ang isyong ito doon sa kanilang barangay. Pero Kim, ang sinasabi mo, si Diday ang nagkakalat ng kwento doon sa lugar ninyo. Opo. Anong kinakalat niya? Baho paa. Ha? Yung mga customer namin, sinisiraan niya kami. Magkasama ba kayo ni Barbie na nagsiservice? Magkaibigan lang po kami. So iba ang sineservice mo? Anong Si Barbie, ginagawa? matagal ko po kaibigan, 2 years na po. So ikaw, anong sineservice mo? Nagre-reban po ako. So naging customer mo? Hindi po. Tapos nagkakwento po itong kaibigan ko Hindi na... mo naging customer si Diday? Hindi po. O eh bakit galit si Diday sa'yo? Nagkakaharap din kasi Nagkakaharap sila sa po kami sa inuman. inuman. Oh, Tapos, kayo yung magkakasama dahil sa inuman. Yung asawa niya, inaano to, nilalandi. Naiingit siya. Naiingit siya. Ang galing naman. Kaya Galing ganun mo, ano niya kumain ngayon. ng kwento, bakla. Yan ang inaano niya. Paano lalanduin ang asawa ko yung bakla ba asawa ko? Ewan ko lang. Oh, tulog Paano ba mo ang mister ko nasabing nun? ganon ang pangyayari na yung asawa ni Diday? Pag nagiinuman kami, Yung biru-biruan ba? biru-biruan. Yung biru-biruan ba? Yun. So biru-biruan lang yon, Kim. Eh bakit ka galit na galit, Diday, kay Pero Kim? may kasamang hipo-hipo, himas-himas. Diday, bakit ka galit na galit kay Kim? Malanding bakla na yan, nahuli ko rin. Nahuli mo saan? Mister ko, ano pa ba? Bakla, ang galing mo gumawa ng kwento, ang galing mo nga no? Kaya mahirap sa bakla, paglasing ka na. Kung ano mga inaano mo Oy, bakla. kaya ko, alam ko kung saan Baka nilalagay na. ang alak. Naku, ewan ko Ikaw, lang. sa ulo, pati sa katawan, pinaghahalo mo, bakla. Kaya lumalabas. Kasamang umiinom. So bakit ka pa sumasama sa kanila, Diday, na uminom kung ang sinasabi mo may ginagawa sila sa mister mo na hindi Dapat maganda? talaga noon kami lang ng mister ko, pampatulog lang. Eh, nagpupunta sila sa bahay, alang hindi mo alukin. Oh, eh bakit hindi mo nalang sabihin sa mister mo na huwag kayong uminom kasama sila para tapos ang kwento? Eh, sila na naman nagpupunta sa bahay. Sabi mo kanina, 2 taon na kayong magkaibigan ni Barbie. Nabalitaan mo ba o nakita mo na siya mismo nagkakalat ng Hindi chismis po. tungkol kay Diday na mabaho ang paa ni Diday? Wala po. Wala po siyang kinikwento kasi inaano lang po niya yung pamangkin niyang polio. Yun ang Oh. inaasikaso niya lang. Tapos sinisiraan niya kami sa mga customer. Nawawalan siya ng customer. Pati ako. Siyempre nga naman, pag kumalat na chismosa si Barbie, yung mga customer matatakot sa kanya na, ay baka i-chismis ako nito, parang ganon. Naapektuhan ba ang trabaho ni Barbie nang dahil sa chismis Opo. na yun? Paano mo masasabing Kasi po yung ano naapektuhan? yan, pamangkin niya, hindi niya na mabibigyan ng pambiling gamot. Yung Kumunti po, ba ang customer niya nang dahil Opo. doon? Mga kapatid, upang matapos na po ang problema ni Diday, siya po ay aming pinakonsulta sa isang eksperto upang alamin kung totoo nga ba o hindi yung sinasabing mabaho ang paa ni Diday. Tawagin po natin si Dr. Lowell N. Avenido mula po sa Marikina Valley Medical Center and Garcia General Hospital.
Doc, gusto lamang po naming malaman mula po dun sa naging pagsusuri ninyo, totoo po ba na may problema si Diday tungkol sa ganun nga ho na mabaho po ang kanyang paa? Kay Diday na mabaho ang paa niya, normal lang sa eksaminasyon ko yung paa niya. Wala naman akong makitang rason para magkaroon ng amoy na pinanggagalingan sakit. Mukhang naamoy ni Barbie, yung natural na amoy lang eh. So anong the best na paraan na pwedeng gawin ng isang taong may ganun ang problema? Simple lang po, dapat lang i-obserbahan yung personal na kalinisan, maligo lang araw-araw. May mga pagkakataon kasing may araw na masyadong mainit na madalas tayong pawisan. Kung pwede kang maligo ng 2 o kahit 3 beses maghapon, mas maganda. Ayun naman pong kwento at balibalitang kumalat na meron nga daw kuto itong si Diday. Kanina po, in-inspection nyo siya. May nakita po ba kayo? In-examine ninyo? May nakita po ba kayo? Sa normal kasing eksaminasyon ng doktor at saka pasyente, usually pribado. Yung nga lang, nag-consent naman to si Diday na pwede ko sabihin yung karamdaman niya, although very sensitive. No? Sa aking eksaminasyon, meron talaga siyang ebidensya may kuto. So Doc, ano po ba ang pinakamabisang paraan para gamutin ang ganyang klaseng problema ng isang tao, mapababae man o lalaki? Unang-una, Ami, prevention. No? So, dapat parating malinis at umiwas sa parating dikit-dikit na pagkasalo. Pangalawa, kung talaga may kuto ka, may mga gamot naman kami binibigay na para mawala yung kuto. Usually, sa formation ng either sa lotion o shampoo na may gamot na usually permethrin na aktibong gamot. Maraming salamat po. Ayan, marami tayong natutunan mula kay Dr. Lowell Avenido ng Marikina Valley Medical Center. Naku Hans, pinakinggan mo ba mabuti yung mga sinabi ni Doc at ng mga sausawero at sausawera dyan? Oo, Chang. O kaya alam nyo na ha, ang nalilipat-lipat pala yan. So, kailangan careful din tayo sa ating mga katabi. At syempre, talaga namang dapat inaalagaan natin ang ating mga sarili. So ngayon, nalaman natin na yung chismis tungkol sa mabahong paa, hindi totoo. Ang medyo totoo, actually totoo nga, kinonfirm nga ni Doc, yung sa medyo bandang parte sa taas. So, kaninong parte kayo ngayon mas pumapanig? Pula ba o puti? Second round na to, itaas nyo yung mga placards nyo na yan! Go! Okay, Chang. Aba, ako'y talagang mas nagulat ngayong second round. Kasi first round kanina, nagulat ako na mas maraming pula. Parang mas maraming naniniwala dun sa inirereklamo kesa sa nagrereklamo.